Maayong adlaw, maayong buntag sa tanan. Welcome sa tuang video presentation message. Padayon natong gibuhat ni para mahatag nato ang mensahe sa Ginoo nga iyang gipabati sa akong kasing-kasing ug akong ipasa sa tanan dahil ang tawag namo is messenger. Nang hinaot ko, nagampo ko nga kini nga message makatabang sa improvement sa atong commitment, sa atong pagtuo, sa atong gugma sa Dios, labaw sa tanan sa atong pag-alagad sa Dios. Amen. Again, maayong buntag sa tanan. Ako nagtuo nga ako nga pag-ampo ang matag usa na sa maayong kahimtang, maayong panglawas, mga igsoon. Amen. So, pwede po bang palakpakan nato ang Dios, mga igsoon? Ang atong isgutan karon, mga igsoon, may tungod sa gugma, no? Pag-usapan nato ang gugma, what is love? Daghan kaayong nibati og gugma pero wa kasabot unsay gugma. So aton tanawon diri sa eksplanasyon sa Biblia o giunsa pagpasabot unsaon pag-apply ang gugma sumala sa Biblia. So una, ingon ri ang 1 Corinthians chapter 13 verse 1, verse 2, verse 3. If I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am only a resounding gong of clanging cymbals. Verse 2, if I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains, but have not love, I am nothing. Verse 3, if I give all I possess to the poor and surrender my body to the flames, but have not love, I gain nothing. Mao ni ang description sa Bible. Kung kita makasulti tag lalaing sinultihan, bisan pag makasulti ngadto sa mga anghel, kung wala tay gugma, mura rata og masaba nga piyang-piyang. We are only a resounding gong or a clanging cymbals. Ingon ana ra ang balyo sa tao kung wa say gugma. Saba kay ba kanang cymbals nga gidukdok bitaw nga walay sunata, in ana ang balyo sa tao. Gidungagan pas Ginoo igsoon giingnan pa diri nga bisan pag naatay gasa sa pagpanagna og dunat og makatugkad tas misteryos kinabuhi. Bisan pag naatay knowledge, natay kahibalo, bisan pag gani doon natay pagtuo. Masabtay bisan doon na kay pagtuo nga makapabalhin sa buntod. Pero wa kay gugma, iyan ang Biblia, I am nothing. Bisan kaunsa kadako sa pagtuo sa tao, nagtuo sa Dios, pero wa say gugma. Iyan ang Biblia, we are nothing. Walay balyo. Walay hinungdan. Verse 3, if I give all I possess to the poor and surrender my body to the flames but have not love, I gain nothing. Verse 3, bisan pa igsoon, ato ipanghatag atong bahandi ngadto sa kabos o atong lawas ato pang sunugon kung wa tay gugma. Ingon ang Biblia, ang Bible ingon 1 Corinthians 13 verse 3, I gain nothing. Wala gitay nahimo. O wa gitay nahimo, o wa gay nahimo kung walay gugma. So importante doon na kay pagtuo. Dayon, ludan siya, loaded with love and mercy. Unsa ning gugma? What is love? Love, ingon ang 1 Corinthians definition sa gugma sa point of view sa Ginoo sa Biblia, 1 Corinthians 13 verse 4 and verse 8. Love is kind. It does not envy. Love is patient. It does not boast. It is not proud. It is not rude. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrong.
Verse 6, love does not delight in evil, but rejoices with the truth. Verse 7, it always protect, always trust, always hope, always persevere. Love never fails. Ang gugma ay mapailobon, ang gugma maayo, ang gugma dili hambugiro, ang gugma dili masinahon. Kaya kung naay kasina, di na love. Kung naay pagpanghinambog, di na gugma. Ang gugma dili hambugiro, dili mapaytas-on ang gugma. Verse 5, ang gugma dili bastos, rude, magaspang. Ang gugma dili self-centered. Kadawang iha ng kaugalingon, ang ihang ginalantaw. That is not love. It is not easily angered. Ang gugma dili dali masuko. Iman inyo na ang gugma dili dali masuko. Ang gugma dili nagatipig o sayop. It keeps no record of wrong. Kaya ang mga sayop na to, kung naapa na ginatipigan, ang nagtipig niya nawa, di siya gugma. Kasi opposite siya sa description sa Bible. May tungod sa gugma. Ang gugma, love does not delight in evil, but rejoices with the truth. Ang gugma dili malipay sa dautan, apan malipay siya diha sa kamatuoran. Ang gugma di malipay sa dautan, pan malipay siya sa kamatuoran. Verse 7, ang gugma kanunay nagaprotektar, kanunay nagasalig, kanunay nagalaom, ang gugma mulahutay, o ang gugma dili mapakyas. Kaya importante na kay gugma, kay imong padulungan, nindot ang imuhang ma-adapt kung doon na kay love. Karon may igsoon atong i-define ang love. Upat ka klaseng gugma nga dapat nyo masabtan. Igsoon na gitawag og storge love. Ang storge love mo ni ang gugma sa pamilya. Gugma ni mo sa pamilya. Natural mo, muturok gini siya kay bilong ta sa pamilya. Ang philia love, gugma ni siya sa mga higala. Lahi po ni siya nga gugma para sa friends. Ang eros love, mo ni siya ang gugma ngadto sa imuhang opposite sex. Ang gugma nga ang eros love is the type of love that involve passion, lust, kaulag, or romance. Eros love is the sensual love between people who are sexually attracted to the opposite sex. Ang eros love mo ni ang wala mamanage sa kadaghanan nga nagapokus ra ni sa sexual passion. Nag-focus siya sa attractiveness towards opposite sex. Ang eros love mao ni ang nag-operate maigsoon sa kadaghanan. Ang eros love maigsoon kailangan nimo siyang ma-manage properly kay muguba ning kinabuhi. Pero mupatamis ning relasyon kung ma-manage lang ni siyang tarong. Ikaupat nga gugma gitawag sa agape love. Ang agape love is used heavily in Christianity and described as the love of God for man and the love of man for God. Ang agape love mo ni ang Diyos ng gugma nga dapat ma-establish sa matag usa, ma-plaster matag usa aron ang storge love, philia love, eros love ma-manage siya properly. Pag wala ning agape kind of love, yung agape love, yung love for God and love for man, love God for man and man for God. Ang isabot ni is relationship love between Dios ug ang tao sa Dios. Pag wala ni siya, dili ka manage ang tao sa iyang gugma siyang pamilya. Posible ang kung taas siya gugma siyang pamilya, mahimo niyang idolatry. Di naman siya mga lagad sa Ginoo. Di na po siya mudool sino kay naay pamilya. Mo nang maingon siya nga namugod koy anak, namugod koy asawa, namugod koy bana. Oy, di mabiyaan tungod ni masuko akong bana, masuko ang asawa na. Ang philia love mo ni gugma sa pamilya, sa higala na namugod higala. Oy, kuyo ko sa mga barkada, ana may son. So di siya mosunod sa Ginoo kay wala siya agape love. Di siya ma-attract sa Ginoo. Ang eros love mao ni ang kaulag na passion towards opposite sex. Kini mo'y daghan kay nga guba ang kinabuhi tungod kay wala pagali maplastar iyang gugma sa pamilya, wala pag siya maplastar iyang gugma sa Dios.
ni-focus siya sa eros love kaya nadaot ang kinabuhi kay diha raman sila sa kaulag. Diha raman sila sa kaulag, mao na nga ang mga kinabuhi wa dayon magkadimao. Kasi wala nila maplastar ilang gugma ngadto sa Ginoo ug wala nila matagaig kay gayunan ang gugma sa Dios nga maglihok kanila. Kasi dapat manggod ani mo na maigsoon ang gugma sa Dios maplastar para mo manage sa gugma nimo sa imong higala, gugma nimo sa imong pamilya ug gugma nimo ngadto sa imong opposite sex ang tawag na kanang gitawag sensual love. So daghang kong kabataan karon nga minus lang nahigugma tinuod yun na di na malalis nahigugma na sila. Pero sa eros love, ang problem ron kay walay ni manage nila nga gugma nga Dios nun. Mao na nga magsigig himog daotan. Mao na nga bata pa magdulog-dulog na, mao na uban magkabit-kabit na mga igsoon tungod kay wala sila gugma nga ni manage nga gugma nga iya sa Dios o Dios nung gugma. Mao na nga basta daw nahigugma man gyud sila. Tinuod man na eros love. Uban sa pamilya dili gid mo walay time sa Ginoo kay naay pamilya. So nasa sa philia love kanang itaw filio love. Diyan ay kuyog-kuyog sa mga higala. Oh, storge love sa pamilya. Sa mga higala is philia love. Kuyog-kuyog, sige lang yung barkada, barkada ra gyud. Kay pagbantay mo ni ang yawa, iya gitang ipalayo sa agape kind of love. Iya ta manghimo sa pamaagi nga di ka makaabot diha. Kay kung naa mo guning agape kind of love, mo ni mo manage sa tanan. Sayo mo nindot diha ay mong mga higala, imong ma-manage siya sa imuhang personal nga kinabuhi. So ma-exercise nimo nindot igsoon ngadto sa storge love, philia love, eros love ang mo-govern is the agape kind of love nga dapat mo'y ma-establish una sa atong kinabuhi. Usa ta manulod, usa na to na tagaan o pagtagad ang storge, philia o eros love. But the problem is, ang most important kind of love ang wala na to ma-adapt, ma-establish, o wala na to matagig room sa atong kasing-kasing. May isa. Okay, mayroon pong naay warning ang Bible nga gipasulat sa Ginoo nga wag mong ibigin at wag mong mamahalin. Ayaw higugmaa. Number 1, si pera. Nagtudlo gyud ang Bible, for the love of money is the root of all kinds of evil. So wag mong mahalin ang kwarta. Kay mahalin mo ang kwarta igsoon, then magsugod na pagkadautan mo kinabuhi. Ang sulti guys Bible, some people eager for money and have wandered from the faith and purged themselves with many grapes. Ang sulti sa Bible, ang tao nga gusto og kwarta na nayabag ang iyang pagtuo. Mo nang Domingo di na mo tunong simba. Nayabag na. Domingo dapat nasa sa Ginoo pero nayabag na. One have wandered from the faith and purged themselves with sorrow. Pero ang tanang taong nahigugmas kwarta mag-antos ra gina sila. Hebrews 13 verse 5, keep your lives free from the love of money. Ipalayo ang imong kauglingon gikan sa paghigugmas kwarta. Keep your lives free from the love of money, free from the love of money. So maning kamot tan-awon kung di nakakatulog si kuno nas kwarta na in love na kaana ba. Ipalayo imong kauglingon sa paghigugmas kwarta. Number 2, ang sanlibutan o ang lahat ng bagay sa mundo ito. Do not love the world. Ingon yun ang Bible, ayaw higugmaan ng kalibutan na. Kung saan kalibutan na, ang tanang butang nga nias kalibutan, anything in the world. Kung saan man anything in the world, verse, anyone loves the world, the love of the Father is not in him, kuhaon samahan. Ang gugma niya ngadto sa taong nahigugmas kalibutan. So, na Dios may gugma nimo kung higugmaan ng kalibutan. Unsa ning word for everything in the world, the craving sinful man, kada magpagpangandoy sa paghimog sala. The lust of his eyes, ang kanindot siya mga lantaon, and the boasting what he has. Ang angay niya unsay mga butang nga imong ipanghinambog, that is the world. Dili na gikan samahan, that is the world. Mga tawo mga butang nga imong ipanghinambog. Mga karang craving for a sinful man. Kada magpagpangandoy, mandisco, mangandoy, manugal, mangandoy, magsuon, na ba, mangandoy ka.
Ang tawag ana is the craving of sinful man. And the last of his eyes, ang pagpangibog sa mata o ang mga butang nga angay niyang panghinambog. Kini dili iyas sa Dios kundi iyas kalibutan. So ayaw gugma ang kwarta, ayaw gugma maigsoon ang kalibutan, ang mga butang nga iyas kalibutan. Ang kwarta napaka-bright sa ang Ginoo. Iya kang gipangayo og 10% i-tithes. Diya ang sukdanan kung kaya na nimo, di na nimo labang kwarta kung iuli na nimo, pero di na mo na iuli, dahil love nimo ang pera. May son love. Kaya dili gyud higugmaon ang kwarta, ang Bible ang nag-guide nato ana. Kasi naipahigugma ang Dios. May son is love the Lord your God. Mo ni ang ipahigugma sa Ginoo. Kung higugmaon nimo ang Dios, maigsoon ang Ginoo nga imong Dios, klaruha na kinsa lang Ginoo nimo nga mahimo nimong Dios sa Bible, si Jesus ang Ginoo, Romans 10 verse 9, Jesus is Lord. Higugmaon nimo ang Dios, ang Ginoo nga imong Dios. That's a command. Ang sulti sa Bible, verse 38, the first and the greatest commandment. Ang paghigugma sa Ginoo na si sukdanan. Heart, strength, and mind. Heart ay mo pagbati, kusog, aron pwede, aron nimo siyang suportaran. Mind, aron permi nimo siyang una-unaon. Higugmaon ang Dios. Ayaw higugmaa igsoon ang kwarta, ayaw higugmaa ang mga butangan niya ni kalibutana, apan higugma ang Dios nga tag-iyas tong kinabuhi. Amen. Number 2, maigsoon is love your neighbor as yourself. Ang ipahigugma sa Dios ang atong mga silingan, bana imong neighbor is imong asawa, imong anak, usa ng silingan. Higugmaa ang imong silingan sama sa pahigugma nimo sa imong kaugalingon. Hibaluta nga gimahal na to itong kaugalingon. Unsa nga kanang nga klaseng pagbati mo nay atong ipademonstrar sa Dios. Guide ni tudlo sino ipademonstrar ngadto sa uban. Kung giunsa nimo pag-atiman imong kaugalingon, giunsa nimo gihatagan og bili imong kaugalingon, yun ana nga klase nga pagbati nga atong ipakita ngadto sa isig ka tawo as sugo sa Ginoo. Mo man ikadua, the second is like it, love your neighbor as yourself. So, love the Lord your God. Mahalin mo lang ang Dios. Napakadaghan ng nindot ng butang sa kinabuhi nga pwedeng mahitabo. Number 2, igugma mo. Silingan number 3, love your family. So, ito yung storge love. Gisugo sa Ginoo. Love your family. Kailang doon ay boundary. Doon ay limitations. Matthew 10:37, pwede mo mabasa Matthew 10:37. Anyone who loves his father and mother more than me is not worthy of me. Anyone who loves his son or daughter more than me is not worthy of me. Pansinin mo yung verse. Kinsa man may higugma siyang mama magpapa. More than God. So kung higugmao na to atong pamilya, di lang mulabaw sa Ginoo. Dapat lang. Higugmao na to atong mga higala. Higugmao na to ang atong partners kanabuhi. Basta di lang mulabaw sa imong gugma sa Ginoo. Meaning, ang gugma sa Ginoo taas kayo. So 1 to 10, imong gugma sa Ginoo is 9 or 10. Then ang gugma sa pamilya dapat 3 or 4 or 5 ra. Dapat. Kay kung imo higmaon ang imong pamilya labaw sa Dios, barang uban dili ka simba kay naay pamilya, imong si mama, papa, si atis, kuya, ako mga anak. Kung imo nang higugmaon ang imong pamilya labaw sa imong paghigugma sa Dios, mga igsoon, please, ang Bible ang ingon, gi-describe kag di juta angayan sa Ginoo. You are not worthy of me, Jesus said. Kaya higugmaon ang pamilya, pero akong linaw sa tanan, mas taas ang atong gugma sa Dios. Mas habog ang atong gugma sa Dios. Mas lalom atong gugma sa Dios kaysa gugma na to. Maigsoon sa isig ka tawo ug gugma na to. Maigsoon sa atong pamilya. Dani warning. Nganong madili ka sunod sa Ginoo, di ka pangalaga sa Ginoo because of love in the family. Di na sayop. Pero mahimo ra na siyang sayop kung ang imong gugmas pamilya mas taas kaysa imong gugmas Ginoo. Kaya nga gihimo sa Ginoo number 1 sugo ang love God, love the Lord your God, number 1. Kasi ang number 2 is your neighbor, number 3 is your family. Mahalin, but the problem is maigsoon kung di nato
isubay sa pamaagi sa Dios, mao nang daghang tawo naglisod pag pangalagad sa Ginoo, dili ma-straight pagpalagad sa Ginoo kasi wa na plastar unsay dapat higugmaon kisay sunod higugmaon kisay sunod nga higugmaon. Imerigson, dalay ko ngalan sa Dios. Dili ko magtapos itong klaseng gugma na to ngadto sa Dios nga madawat sa Ginoo, katanggap-tanggap na pagmamahal sa Dios. Nakoy i-share sa inyo igsoon. Usa ka adlaw John 21:15, usa ka adlaw maigsoon nag-abot si Jesus ug si Pedro didto sa baybayon. Actually igsoon nagpasugbag isda atong Ginoo aning panahona. Ug iyang giduol si Simon Pedro, Pedro, imo ba kong gihigugma labaw ani? Kining imong labaw ani pwedeng gitudlo sa Ginoo ang isda, meaning panalangin. Pwedeng gitudlo sa Ginoo ang sakayan, meaning ang iyang source of living. Pwede gitudlo niya iya mga higala, ang mga higala ni Simon, ang mga tao. Everything kay say ingon si Lord, gigugma ba ko nimo labaw ani na say gitudlo. Ang tubag ni Pedro, yes Lord, tinuod mahal ta ka Ginoo. Yes Lord. Ang tubag sa Ginoong Hesus, pakana ang mga karniro. Taon-taon nidool na po si Jesus ngadto kay Simon. Simon, son of John, do you truly love me? Mahal, tinuod ba jud nimo nga mahal ko? So mitubag si Pedro, yes Lord. Hebalo ka nga mahal ko. So meaning ingos Pedro nga gamahanan ka, kabasa ka sa kasing-kasing. Kabasa ka nga mahal ta ka. So posibleng tinuod jud sa kasing-kasing ni Pedro. Kaya ang Ginoo na yung tanag iyang gitudlo o gigamit niya pulong kay balo ka nga mahal ta ka. Tubag ni Jesus, ati mana ang akong karniro. Karniro means the people of God, katawan sa Dios. Paminaw igsoon diri ko magtapos, ikatulog ka higayon gipangutana sa Ginoo si Pedro. Pedro, mahal mo ba ako? Si Pedro nasakitan og nasubo og miingon, kay balo man ka Ginoo, kaila man kanako. Nasayod ka sa tanang butang nga mahal ta ka, nahigugma ko nimo. Ang tubag ni Jesus, ati man na ang karniro, feed my sheep, pakana sila. Kabalo magsura ako ning ipamalandungan og maayo sa taas-taas nga panahon. Tinuod, kumbinsido ko nga si Pedro, mahal niya ang Ginoo. Kaya nga iyang gigamit, you know all things, Lord, that I love you. Tinuod. Kaya maigsoon dili siya sayon, kay katulog balik-balik pangutanas Ginoo. Ipangutanas Ginoong Hesus. So meaning napaka-importante sa atong kinabuhi ang pagigugma sa Dios. Kabalo ba maigsoon nga dili madawat sa Ginoo ang atong gugma hangtod nga dili ka mag-atiman og karnero. Hangtod dili ka magpaluap, hangtod dili ka mag-cell group, hangtod dili ka magsulwin, hangtod dili ka mag-atiman og kalag. Ang atong gugma pwedeng tinuod pero dili madawat sa Ginoo. Gawas kung mag-atiman na kag karnero. Di na sa komedya nga bersikulo nalatid sa balaang kasulatan kasi 3 times gipangutana sa Ginoo si Pedro, kung mahal mo ba ako, si Jesus nangutana. Kibalo din si Pedro nga mahal niya ang Diyos, kaya okay na. Gusto lang sa Ginoo iayos, gusto lang sa Ginoo i-correct, gusto lang sa Ginoo itama, gusto lang ayuson. Kaya yang giingnan mag-atiman ka karnero. Sa tanang naminaw ani nga wali. Hangtod di ka mag-atiman og karnero, pwedeng tinuod kang nahigugma sa Ginoo. Pero dili pa madawat sa Ginoo hangtod nga mag-atiman ka karnero. Mga igsoon, importante kayo ang gugma aron ma-manage nato ang storge, pilyo ug eros love. Pero kini nga gugma sa Dios madawat lamang sa Ginoo kung mag-atiman kag karnero. Ug ako kang ingnon dili ta kabalo mo atiman og karnero, disod kay dalon ang tao, may kabaw kay buguruyo nimo bukuyog. Kung dili ka mo undergo og training, di ka makat-on usaon pag-atiman ang mga tao.
Kaya mga tao may igsoon, hallelujah, puy kusog manaad di putuman, kusog muando pero dili di ay. Ang tao nahigugma pa, napay isturji, napay pilyo, napay iroslap. Kaya dili sayon. Kaya nasabtan o bright yung Ginoo mo yung gihimo ang first commandment in the New Testament is to love God. Kay kung maayos, kung may gugma lang ka sa Ginoo, sayon kayo i-manage ang pilya love, ang gugma nimo sa imuhang higala. Sayon kayo i-manage ang istorji love, ang gugma nimo sa imong pamilya. Kung sayon kayo i-manage ang eros love, ang gugma nimo sa imuhang bana or asawa or towards opposite sex. Sa tanang nakadungog ni nga message, mahimo ra ning maigsoong mapuslanon kini nga message kung mutikang kag mga mag-atiman ka karero, mangabi ka, magpaluap ka. And para mahimo kang effective diya, pa-enroll sa atong training na ay gisit up na atong training sulod sa simbahan para matrain ta, para makaton ta og mahimong effective, productive ang ato ang paghigugmas Ginoo. Kung wala ka may gugmas Ginoo, then expect dili ka na mo gipugos nga higugma si Lord because that is your choice. Pero expect of miserabling kinabuhi. Because anyone who does not love, 1 Corinthians 16:22, she will be cursed. They will be cursed by God. Sila ipailalom sa tunglo. Ang taong nagpuyo ilalom sa tunglo, mauna ang taong nagpuyo sa miserabling kinabuhi. Igsoon, mahalin mo lang si Lord. May ayos nimo imong pamilya, may ayos nimo ang imong mga higala, may ayos nimo ang imong anak ay imong asawa or ang imong sexual relationship towards your partner or towards your husband or wife. Pagmahalin mo si Lord, dili pag may gugma ka sino, dili lisod magbasag Bible, dili lisod magpray, dili lisod magsimba, dili lisod magtithes, dili lisod magwali, dili lisod mag-cell group, dili lisod magpaluap, dili lisod magpaubos, dili lisod magalagad sa Ginoo pag ma-in love ka sa Lord. But the problem, ito yung absent sa atong kasing-kasing, the agape kind of love. Kaya sulti sa Bible, bisan pag nakay pagtuo, nakay hiyas, wa kay gugma, dahil ako kang sultihan may son, you gain nothing. And you are nothing and we are nothing. Bible ang yun, anak mga son. Amen. Amen. Ito yung akong paabot ng message. Paunsa mo pamatud-an, mahal mo si Lord. I-probe, mahal mo si Lord. I-probe, baro, ipakita nga mahal mo si Lord. Kasi ang tao may gugma, sayon kayo muhatag og oras sa taong in love. You can give a quality time sa taong in love. Pero walay gugma, may son, i-ignore na nimo ang tao, i-ignore nimo bisan kinsang wala kay gugma. Imo na i-take for granted. Kasi na mga taong gitake for granted ang ilang ministry, gitake for granted nila ang Ginoo, gitake for granted nila ang prayer meeting, gitake for granted nila ang worship, gitake for granted nila. Why? The reality, aminin mo man o hindi, ang tinuod walay gugma sa Ginoo. Pero ayaw kalimot nga ang gugma sa Dios is gihimo sa Ginoo first and greatest commandment para gihimo nagtuyo sa Dios para ituklod na to tugulingon nga higugmaon ang Dios. Pag higugmaon mo ang Dios, daghan kay kag mahimo diha sa bulaton sa Ginoo ug munindot ang imong kinabuhi. Sana kini nga message makapanalangin sa matag usa ka nato. Makatabang sa matag usa ka nato. Mga igsoon, ang Dios magapanalangin sa matag usa ka nato. God will bless you more. God will bless you more. God will bless you more. Amen. Amen. Pwede ba ta manindog igsoon? Pwede ba ta ako mong aghaton igsoon? Ako mong
hangyoon mga igsoon nga motindog atong simbahon ang Ginoo, ato siyang higugmaon, ato ipadama ang gugma nato sa Ginoo mga igsoon. Amen. Hallelujah. Pwede ba ang tanan mo doko ipiyong ato to matayson? Atong pamalandungan sa atong kinabuhi kung mahal ba nato si Lord o dili. Atong ipabati, atong tanawon, atong i-check no kasing-kasing kung mahal ba nato si Lord o dili. Amen. I encourage everyone, mga igsoon. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Can you close your eyes? Can we close our eyes, mga igsoon? Hallelujah. Thank you, Lord. Ato awit ko ning awit, igsoon. I love you, Lord. I love God bless you. God bless. God bless. God bless. God bless. God bless.